walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin, di ba? So yun, so pagod tayo today dahil kanina nagpunta ako doon sa school. Tapos, wala naman ako masyadong ginawa doon, ng gulo lang. Kaya lang kasi ang init. So, yun. So, medyo mainit. Tapos, ayun nga, nag-celebrate kami ng konting salo-salo sa birthday ni Teacher Diap. So, na-enjoy ko naman. Tapos, nung hapon, syempre, na-miss ko si Nu. Ayun, ang ginawa ko, tinawagan ko siya, sabi ko, kain tayo. So, nag-dinner kami sa McDonald's. So, diba? So, ang bongga. Anyway, masaya naman yung nangyari sa akin today. Tapos bukas, ayun nga, sports day namin. So pupunta kami doon sa kabilang school, sa ibang school. At ayun, makikipaglaro kami sa ibang school. Oh, di ba? So ang saya lang. So yun ang maganda. And then, ayun, tingnan natin. Tapos next week, ayan na, graduation na ng grade 6 namin. Babalik sila para sa graduation nila. So, yung damit ko, wala pa. So, yun. Kasi magko-coat. Tapos, ako yung huling ginawan ng damit. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa siya dumadating. So, nag-expect ako bukas o kaya sa susunod na araw darating siya. So, wait lang tayo. Anyway, so ito na. Maraming chika ngayon talaga na nangyayari sa sa Miss Universe Philippines. Andiyan dyan yung nag-resign si Miss Angeles. Ay nako, nakakalungkot kasi yung pag-withdraw ni Miss Angeles dito parang nakakapanghinayang kasi parang feeling ko naman sa totoo lang may laban si Miss Angeles sa Miss Universe Philippines dahil nakita naman natin matangkad, matalino. Ang problema lang siguro nagkulang siya sa publicity. Ayun. Tapos siguro yung atake medyo parang medyo kulang dun sa atake kung paano niya ilalaban yung sarili niya sa ibang kandidata kasi talagang marami talagang mga front runner dito na matitindi. So doon, medyo kulang lang doon si Angeles. Pero ang dahilan kasi ni Angeles, hindi naman siya nag-withdraw dahil ayaw niya na yung laban niya. Nag-withdraw siya dahil may health condition nga daw. So, I hope na sana pag gumaling na siya or maging okay na siya, bumalik siya sa pageant and then laban uli. Malay mo dito sa Miss Universe Philippines o kaya sa Binibining Pilipinas. Diba? So, yun. So, tignan natin. But, nakakatuwa kasi at least nakikita natin na naging honest siya. Naging honest siya na alam mo yun, kaysa naman yung lumalaban siya, pinipilit niya pagkatapos hindi naman pala siya okay or hindi naman pala siya masaya. And then, tingnan natin kung kailan siya magbabalik sa mundo ng pageantry and I hope na sana makakabog pa siya ng bonggang-bongga in the future. So, yon. And then, kahapon, naganap nga yung event ng Villa Medica dito para sa Miss Universe Philippines nag-signing contract and then syempre inimbitahan lahat ng kandidata. Nakita natin yung mga kandidata, mga kabog na kabog sila, no? Yung eksena nila. So, natuwa ako kasi parang dito, nakikita mo talaga yung styling nila, nakikita mo yung mga eksena ng mga kandidata talagang kumakabog sila araw-araw. Nung una, doon sa may inatinad nila, and then ito, sumunod naman at nakita naman natin talaga, Diyos ko, nagagandahan ng mga kandidata. So, kahapon, isa sa mga umeksena dito ay si Miss Baguio ng bonggang-bongga. Talaga naman ang eksena ni Baguio, laging plakado, no? Ang ganda ng styling, to be honest. Maganda si Baguio kasi talagang may styling siya. Actually, kamukha nga siya ni Stacey Gabriel. Totoo, pagkahawig sila. Pero kasi, nakakabog niya si Stacey Gabriel, gawa nga nung styling na meron itong si Miss Baguio. Si Miss Baguio kasi pag tinignan mo siya, talagang plakado yung styling and then plakado yung orahan. Minsan may makikita ka sa kanya ng mga angulo na parang, ay, hindi maganda yung angulong to, diba? So, sana maiwasan niya yun. Kasi, pag tinignan mo siya sa part na yun, parang hindi mo na-appreciate yung ganda.
Pag titignan mo si Miss Baguio, ako pag tinitignan ko siya, hindi charm yung nakikita ko sa kanya eh. Ang nakikita ko sa kanya, isang parang kandidata na katulad ni Nadia Perera. Yung alam mo yun, yung laban na laban, wala siyang pakailam sa mga paligid niya, basta siya eksena siya ng ex-senadora, ayun, sa madaling salita. Ayun yung nakikita ko sa kanya, ex-senadora. Yung parang, alam mo yung kakabog siya kung kailan yung gusto, kakabog siya anytime, basta eksena siya, so yun. So, to be honest, kung ako tatanungin mo, sana hindi siya sumali dito sa Miss Universe Philippines. Sumali sana siya sa Miss Grand, to be honest. Kasi parang feeling ko, yung eksena niya, parang ang lakas sumaka Miss Grand. And then, lagi siyang Miss Grand talaga. So, sa mga kabugan, talagang lagi siyang pumapalo as a Miss Grand candidates. Parang ganon, yung dating ko yun. Kasi lagi siyang may pasabog, kada labas niya, kailangan plakado yung styling. But it's, maganda yun ha. Maganda yung plakado siya lagi. Lagi siyang prepared. So, nakikita natin na ang galing ng humahandle sa kanya kasi talagang makikita mo talaga na parang pak na pak yung beauty niya. Kaya lang medyo nalungkot lang ako sa kabilang bagay na parang sana mas ma-practice pa nila itong si Baguio na mas parang hindi sa eksena kumakabugi. Parang sana mas ma-practice nila yung kung paano to magiging strong, the way kung paano magsalita, lalo na sa media. Yung alam mo yun kung gaano siya katapang. Sa looks niya, dapat ganun din siya katapang magsalita. Kasi, to be honest, kapag tinitignan mo siya, okay, plakado at planchado talaga yung style niya. Pero kapag ini-interview na siya, doon siya parang mararamdaman mo na dinadaga na siya. And then, okay naman yung sagutan niya, kaya lang, ayun nga lang, medyo may hindi pa siya ganun ka tapang pagdating sa mga sagutan. Yun. So, kasi syempre, dapat, di ba, empowered. So, hindi pa siya ganun ka-empowered. Ayun lang yung nakikita ko na problema sa kanya. Pero magaling naman yung kung paano siya nag-iisip, kung paano siya magdi-deliver ng sinasabi niya. Pero yung para bang hindi pa ganun ka-convince. Oo, so yun. Siguro dahil first timer niya, bata pa, tapos wala pa sigurong ganong kalalim talaga yung experience. And then, tignan natin. Kasi doon sa nagtatanong sa akin, sabi niya, Mama, sa tingin mo, aabot ba ng top 5 si Baguio? To be honest, I'm a little bit afraid kay Baguio kasi parang siya yung tinitignan kong kandidata na palaban, pero parang feeling ko may hirapan siyang tumungtong ng top 5. Ando doon yung mga eksena niya, pasabo niya, pero parang parang hindi ko sure kung isa pa sa talaga sa mga isa ba talaga siya sa mga makakatungtong sa top 5, yung ganon. Isa ba talaga siya sa mga kakabog na kandidata hanggang sa dulo. Kasi di ba may maraming kandidatang ganito, yung kabog na kabog yung eksena, pero hirap sila tumungtong sa top 5. Pero sana hindi naman ganon ang mangyari sa kanya. I wish na sana makarating siya sa dulo. Bakit ko nasasabi to? Dahil mas marami ang mas potential na nakikita mo na hindi naman sila umi-eksena pero the way kung paano silang magsalita, talagang mararamdaman mo sa kanila na yung kumpiyansa nila sa sarili nila. And then, yung iba kasi hindi sila umuora, hindi sila umi-eksena, pero ando doon sila na ready sila sa competition. So, ayun yung pinagkaiba ni Baguio. Si Baguio kasi eksena, pero parang feeling ko pag nagkapukpukan na maiiwan siya. So yun ang nararamdaman ko. Kasi parang feeling ko hindi pa siya ganun talaga kahinog. But magaling lang si Baguio doon sa mga nakikita ko katulad ng galawan, ayun eksena to. Kaya nga sabi ko nga, siguro ang magiging mangyayari dito kasi kung swimsuit round kakabog kasi na ex-senadora. So, makakarating. Then, evening gown, parang piling ko naman magpiprepare sila ng bongga-bongga. And then, ayun nga, nararamdaman ko, napapasok to hanggang sa first cut, second cut. Pero yung doon na sa last part, kasi parang piling ko pagdating ng top 10, magko-Q&A sila eh. So, pag nag-Q&A sila, doon to may hirapan na makipagsabayan na, lalo na kung malalakas na yung mga nakalaban, nakasabay niya. So, dapat sa kanya,
doon siya mag-focus kung saan siya may kulang para mas ma-develop pa nun. Kasi hindi ko naman masasabing, ay hindi siya magaling sumagot. Ano lang, parang mararamdaman mo lang na ano doon na yung takot kapag yung nasa Q&A portion na siya. So, mararamdaman mo sa kanya na doon medyo kakabahan siya. Pero syempre, kung may luck talaga siya sa gabi ng coronation night, ay maitatawid naman niya to ng bonggang-bongga. So, doon yung papasok na sana swertehin siya, yung gano'n. Sana may swerte siya sa coronation night para mas maka-jump siya ng bonggang-bongga doon sa Q&A. So, yun. So, abangan natin. Tingnan natin yung mga gagawin niyang eksena. Tingnan natin yung mga panggulat na gagawin niya. So, I hope naman na nagpe-prepare siya, di ba? So, ngayon, ang tingin ko sa kanya, siguro top 10, ando doon siya. But, tingnan natin kasi masyado pa namang maaga and then darating naman sila doon talaga sa makikita naman natin yan kapag palapit na ng palapit yung pageant. So, maaaring mas ma-develop niya na yung sarili niya. So, for sure, nagtitraining siya. So, yung training niya yun, sana gamitin niyo yun ng todo-todo para mas ma-develop niya. Kasi matalino naman eh. So, ibig sabihin, makakapag-isip siya ng magagandang idea kung paano niya i-deliver yung sagot niya. And then, ayun. So, siguro ano lang siya, parang kailangan niyang aralin yung mga bagay-bagay na yun para mas kumpiyansa siya, hindi siya matatakot o hindi siya mabibigla kapag tinanong siya. Kasi ang akin kasi, yung mga kandidata, hindi naman sila sa parang, ay hindi sila magaling kasi hindi sila nakakasagot. Bubita yan, hindi ganun eh. Ang nakikita ko yung sa kandidata, pagdating sa Q&A, nahihirapan silang mag-isip na paano nila sasagutin yung tanong sa kanila dito sa idea to. So, kaya sila nagtitrain para magkaroon sila ng mga idea kung paano sila aatake pagdating na doon sa Q&A portion. Yung Q&A portion na yun, ayun yung magbibigay sa kanila ng parang alam mo yun, na parang ilalabas nila yung opinion nila doon sa mga tanong, di ba? So, medyo nahihirapan siguro sila paano nila sisimulan kasi timer, so yon. So, doon lang yon. Kaya nga ang nasasabi ko, hindi mo magiging base talaga ang isang Q&A para masabi mo lang na magaling yung isang kandidata kasi parang feeling ko, lahat naman ay magagaling sila. Kaya lang, depende na yan kung sino talaga yung may kumpiyansa na confident siya kung paano siya sumagot, confident siya kung paano siya makipagbalaktakan, confident siya kung paano siya sasagot doon sa mga tanong sa kanya. So, yon. So, kailangan talaga kumpiyansa yung mabuo doon sa kandidata para mas matapang siya sumagot. Kasi wala siyang takot na mararamdaman na, ay baka magkamali ako, baka hindi ko to ma-deliver. Yung kumbaga para kasi natitense sila, so na ma-block yung utak nila kapag tinatanong na sila. So, hindi sila makapag-deliver. Pero kasi kung kumpiyansa ka, parang chill-chill lang. Okay, so tanungin mo ko. Pag tinanong mo ko, so kung ano yung papasok sa utak ko, ayun yung lalabas. So, ganon. So, medyo mahirap. Kaya lang, dapat ma-overcome nila yon. So, huwag niyong iisipin yung kandidata na, ay, bubita yan, hindi nakasagot. Ay, bubita yan, hindi nakapag-English. So, kung saan sila komportable, so hayaan natin sila. So, iwasan natin yung mga isipin na, kasi si ganito, si ganyan eh. So, for now, so sana ma-develop yun ni Baguio para mas kumpiyansa siyang makatungtong doon sa top 5. Yung kumbaga para masagot niya ng maigi yung Q&A na ibabato sa kanya and then yung question na ibabato sa kanya and then para makatungtong siya doon sa top 5. So, yun, di ba? So, abangan natin. Basta isa siya sa mga nakikita ko na palaban, ex-senadora, at talagang masasabi mo na, oh my God, sumasabay ang pambato ng Baguio. But nandoon pa rin na siguro sa part na ganito, kailangan niya i-develop yung sarili niya para mas kumabog pa siya ng bonggang-bongga. So, yun ang masasabi ko kay Baguio. Kung makakarating ba siya ng top 5, ng sagot ko, hindi ko pa nakikita. Pero, nakikita ko na malinaw siya sa top 10. So, yun. So, abangan natin kasi marami pa naman surprising. Saka, malay mo, di ba, siya makapag-uwi ng corona, hindi din natin masabi yan, di ba?
So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo tungkol kay Baguio. So tingin mo ba si Baguio ba aabot ba ng top 5? Siya kaya ang mag-uuwi ng corona? I-comment mo lang yan sa baba. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell at i-like nyo na rin po yung video natin today. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!